Hey, test, hey. Hey, test, hey. Hey, test, hey. Hey, test, hey.
Purihin ng Panginoon. Sa kanyang biyaya tayo muli narito sa gabing ito, sa hapong ito, at tayo magdaos ng gawain at bilang pasasalamat sa Panginoon sa bagong taon na kanyang binigay sa ministring ito. At sa hindi magtatagal at bago tayo dumako sa kanyang salita, awit lang tayo ng isang awit at tayo dadako agad sa salita ng Panginoon. Awitin natin ang pinamagatang Jesus, ikaw lang ang aking buhay. Isa pa rin composition sa ministering ito. Sa kanyang salita, awit lang tayo ng isang awit. Sapagkat nasa iyo lahat ng kailangan. Jesus, Jesus, ikaw lang ang aking buong paglilingkuran. Jesus, Jesus, ikaw lang ang aking buhay magpakailanman.
Jesus, ikaw lang ang aking buong paglilingkuran. Jesus, Jesus, ikaw lang ang aking buhay magpakailanman. Jesus, Jesus, ikaw lang ang aking buong paglilingkuran. Jesus, Jesus, ikaw lang ang aking buhay magpakailanman. Jesus, Jesus, ikaw lang ang aking buong paglilingkuran. Ikaw lang ang aking buhay magpakailanman. Ikaw lang aking buhay magpakailanman. Puri ng Panginoon, at tayo dadako agad sa salita ng Panginoon. At para tayo makapanalangin sa hapong ito. At tayo dadako agad sa salita ng Panginoon. Saan ba yung loob? Makita. Bagong lahat, binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus na ligayang anibersaryo sa hapong ito, sa ministring ito. At sabi ng salita ng Panginoon na 1, 2, 3 nag-uusap sa iyong pangalan na riyan sa ating kaligitnaan. Kaya pasalamatan natin kung ilan lamang tayo sa hapong ito. Mahalaga ay marunong tayo magpasalamat sa Panginoon lalo na sa kanyang taon na idinagdag. Total nakaraang taon ay nakapag-celebrate naman tayo na mas tawag doon mas maraming bisita at marami tayong narinig na salita ng Panginoon. At ngayon medyo hindi na paghandaan ng maigi at dahil sa pagkakataon na kung saan ay na pagkakataong ito at hayaan lang natin ang kalawan ng Panginoon siyang masunod. Ito lang ang salita ng Panginoon ang pinakamahalaga sa lahat at hindi naman tayo nabubuhay sa tradisyon kundi sa salita ng Panginoon sa kanyang pinagkaloob na pagkakataon. Importante marunong tayo magpasalamat sa Panginoon na ibinigay niya muli sa atin sa taong ito, sa ministering ito. Ang dami at ang selebrasyon ng isang anibersaryo, ano pa mga bagay na okasyon na hindi yan tanda ng isang bagay na sa isang tanda na isa sa katotohanan. Ang tanda na ikaw ay nasa katotohanan ay yung na ipapangaral mo ang salita ng puro sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kanyang binibigay sa atin upang ating ipangaral. Puri ng Panginoon, inanya ko ngayon tumayo sa gabing ito
At binabati ko sa pangalan ng Panginoong Kristo sa mga nanonood sa hapong ito at sa kasama namin dito, sis. At magandang hapon sa iyo sa pagpaparito. Galing ka pa ng Negros at dinala ka ng Panginoon dito, hindi yan nagkataon at lahat ng mga bagay na kalakip na gumagawa ay ayan ang kalooban ng Panginoon. Ang Diyos ang nagdala sa iyo rito. Rason na lamang yun ang mga bagay na tinulot ng Panginoon. Ang totoo niyan, talagang ginagawi ka ng Panginoon dito dahil kabahagi ka ng kanyang ministry. At tayo magbasa muna sa ating banal na kasulatan dito sa Mateo 6:10, Mateo 6:9 hanggang 10. Itong sinasabi rito, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit gayon din naman sa lupa. At dito sa connected verse natin sa Mateo 6:33 hanggang 34. It's 4:27 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. Ano yun? Ha? Hindi. Ayun mo nang gamit. Okay, tayo magpatuloy. May nagsalita lang sa cellphone. Ewan ko kung ano yun. Okay, Mateo 6:33 hanggang 34. Sabi rito, datapwat hanapin muna ninyo ang kaharian ng langit. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay. Ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong ikabalisa sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ng kaniyang kasamaan. Puri ng Panginoon, tayo muna naman lang sa gabing ito. Dakilang Diyos minsan pa, Panginoon naman, narito kayo, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon naman, upang magpasalamat sa inyong binigay na taon muli, Panginoon, sa ministering ito, Panginoon naman, na ibitawan ang warning ministry na inyong pinagawa, Panginoon, sa ministering ito, Panginoon naman. At kami nagpapatuloy habang naghahantay kami ng inyong pagbabalik, Panginoon naman, at nagampanan, Panginoon, ang Panginoon, ang inyong pinagawa sa ministering ito, at kami nagpapasalamat sa bagong taon ng inyong binigay, Panginoon naman, upang magpatuloy ang inyong upang ipagpatuloy ang mga bagay, Panginoon, ng inyong nais sa ministry kita, Panginoon naman. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa mga ilan, Panginoon, narito, Panginoon, kasama namin, Panginoon naman, Panginoon, kasama namin, kasalo namin, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, sa pagdaos ng gawain, Panginoon naman. Pagpalain mo sila, Panginoon naman, at bagamat malayo pa, Panginoon, sa pinanggalingan, Panginoon, at sila narito, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon naman. Lord God, maraming salamat, pagpalain mo sila, Panginoon naman, at ganun din mo sa nunod sa oras na ito, Panginoon naman, at bless mo, Panginoon, ng mga sumusubaybay sa gawain ito, Panginoon naman. Lord God, dinadalangin ko, Panginoon, na kayo muli maghayag ng iyong sariling salita, Panginoon, na tinakda ngayong hapong ito, Panginoon naman. Lord, itago niya lamang ko sa inyong likuran, Panginoon naman, kung nang sala nakikita sa aming kalagitnaan, pagpatawad mo, Panginoon naman, ugasan mo kayo ng banal na dugo, Panginoon naman, mahayaan niyo kayo ang siyang mahayag, Panginoon naman, sa hapong ito, Panginoon naman. Lord God, patuloy ko binaba ang aking sarili, Panginoon naman. Lord God, Panginoon naman, basahan lamang ako sa inyong harapan, Panginoon naman, wala akong magawa pag wala kayo, Panginoon naman. Kaya lahat ng mga bagay na ito, inaasahan ko lamang sa inyo, Panginoon naman, at sa inyong matamis lamang ng pangalan, Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. Tayo makakapo ng mga kapatid sa hapong ito. Puri ng Panginoon. Awitin natin ang pinamagandang Jesus, ikaw lang ang ako. Puri ng Panginoon. At maligayang bati sa inyo sa mga kabagi ng ministring ito sa ikatlong taon ng ating sa ministring ito na kanyang ginampanan, at ang 3 ay number of God at ang 2 ay fulfillment ng warning ministry, at laging sa 2 sa 2 taon lamang ang pagsigaw ng Panginoon sa kanyang warning ministry na pinagawa. Kaya hindi kataka-taka nung nag-anniversary ng second anniversary sa Manila naganap, at mas marami tayong bisita at medyo mas tawag doon sa kumpara sa ngayon, pero hindi natin kumpara mga bagay na yan, at lahat ay mga bagay dapat natin pasalamatan sa Panginoon. At ngayon ay lahat ng mga bagay na ito ay gawa pa rin ng Panginoon. Sa mga bagay na ito, hindi yan nasusukat sa mga bagay ng dami, sa may pagkain, madami ng pagkain, o sa dami ng bisita, o sa laki ng church, o sa bongga ng
tawag doon, okasyon. At ang mahalaga ay para marunong tayo magpasalamat sa Panginoon sa kanyang binibigay na taon sa ministring ito, dahil ang mga bagay na ito hindi atin. Kailangan lang natin iuwi sa Panginoon ng mga bagay na ito at pasalamatan natin at ang ano pang gusto niya ipagawa sa ministring ito, no? At marami nag-celebrate ng anibersaryo na yung iba diyan mas bongga pa, no? At mas mainam pa sa mga bagay pero wala naman doon ang salita, o wala naman doon ang tamang pagbigkas ng purong salita sa pamamagitan ng kanyang purong salita, at wala pa rin kabuluhan sa mga bagay na yun, no? Kaya ang nais natin ngayon ay magbitaw lang tayo ng salita ng Panginoon ayon sa kanyang tinakda at manalangin, pasalamat sa Panginoon, at yun lang, at sa patuloy na kanyang binigay. At akin na nadama sa aking puso na ito'y ikatlong taon at naniniwala ako malapit ng pagbabalik ng Panginoon, dahil ang number 3 is number of God. At alam ko may mga bagay na susunod na mga ganap sa susunod na taon. Kung ano pa ng mga bagay na nagaganap na yung nakikita natin sa mga tanda sa ating paligid, ay hindi yan katakataka at di yan nagkataon lang. Tunay ang pagbabalik ng Panginoon ay patuloy niyang pinapakita na napakalapit na, at pinapatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang salita, no? Ang ating title ngayong hapong ito ay pinamagatang ang kaharian ng Diyos ay ang kanyang kalooban, at nilagay ko na lang sa part 2 kasi napangaral ko na to sa una, pero ibang topic yun at ibang pangungusap tungkol doon, at ito'y kaugnayan lamang sa title na ating ginamit, pero ibang mga bagay naman ating pag-uusapan sa bagay nito. Ito'y ikalawang yugto ng ang kaharian ng Diyos ay ang kanyang kalooban. Papasok yung ingay ng ano nila. Kanyang kalooban. At basahin natin muli ang Matthew 6:9 hanggang 10. Matthew 6:9 hanggang 10. Sabi niya rito, magsidalangin kayo ng ganito: Ama namin na sa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ito ang pinakamalaga ng pakay ng Diyos sa ating bakit tayo naglilingkod sa Panginoon, upang ang kanyang kalooban kung paano sa langit ay gayon din sa lupa. O ibig sabihin kung paano ang siyang salita ng Diyos, na makalangit na salita ng Diyos, ganon din sa ating makalupa na kanya ng hinugasan sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay ang kanyang kalooban ay manahan sa atin. No, magsidalangin kayo ng ganito: Ama namin na sa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gayon din naman sa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. No, ginagamit lamang ito ng iba at di nila makuha ang ibig sabihin ng verse na ito, na mayroong mga bagay na mensahe patungkol sa bagay na gustong iparating ng Panginoon, no? Maalam natin ginagamit ito ng Katolik na panalangin na to, Ama namin ganon. Pero ginagamit lang ng panalangin. Pero yung pinakapunto ng Panginoon iparating dito sa verse na to, na kung saan yung kanyang kalooban, kung paano ang sentro ng kanyang salita ay gayon din na may maging sentro sa ating buhay. Ayun ang pakay sa verse na to, no? Kaya sinabi rito sa Matthew 6:33 hanggang 34, Matthew 6:33 hanggang 34, sabi niya rito, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, no? Kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, no? Ayun ang katuwiran ng langit ng Diyos, no? Kung yung kalooban na bumaba na galing sa langit, at gayon din naman sa lupa, at hanapin natin ang katuwiran na yon, at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag na lamang sa iyo, no? At alam natin sa mundong ito puro pagbabaligtad ng mga nagaganap. Ang hinahanap nila yung mga tawag doon ang mga bagay ng mga mundo, pangangailangan sa mundong ito, at ginagawa nila, idinaragdag na lang nila ang paglilingkod sa Panginoon, no? May mga tao na hinahanap muna nila yung mga material na bagay, pero ginagawa nilang pangalawa ang Diyos, at saka magsisimba ako pag may time ako, no? At mga ganung bagay, no? At ginagawa nilang, at alam natin sa nakaraang pinangaral ko, at si Satanas ay mahilig yung magbaligtad ng isang salita ng salita ng Diyos, at dapat nauunang salita ng Diyos, pero ginagawa ng mga tao na wala sa Diyos o hindi nakakilalang tama sa katuwiran ng Diyos, na ginagawa nilang pansamantala. Ay ibig sabihin ang tawag doon,
ang ikalawa na lamang ang salita ng Diyos na hindi dapat mangyari, no? Sabi rito, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at kanyang katuwiran at ang mga bagay ito'y pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong ikabalisa sa araw ng bukas sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. No, makikita natin dito ang araw ng bukas ay kanyang mababalisa sa kanyang sarili, no? At naalala ko si Sister Bichi, no? Nung tata kanina tawag doon ay alam natin na pumunta rin din siya rito na may pinaraan ng Panginoon na rason upang siya ay papuntahin dito ng kanyang dating amo upang bantayan ang bahay at ang kanila dahil umalis sila at siya pinagkakatiwalaan at bilang pag-aalala at sa bagay na yon dahil siya ay may kasunduan sila at nakikita natin dito na kung saan ay bilang tao tayo nag-aalala baka sila ay masuko sa Bisaya pa may tawag doon or tawag doon ay hindi nag-aalala siya baka hindi siya payagan or what at hindi siya makaalis doon. Pero makikita natin dito, makikita natin ang kalooban ng Panginoon, kagaya ng aking sinabi sa iyo kanina, no? At kung makikita natin dito, kung hindi yung will ni Lord na ikaw ay makapunta sa panahong ito, no? At bilang kasama namin magpasalamat sa Panginoon na actual, na iba kasi ang live Facebook sa actual na nagpapakita lang na kabahagi ka ng ministry ito, no? At makikita natin dito, pwedeng mauna yung plan na yon, no, noon pa. At pwede rin delay. Pero itinapat ng Panginoon sa anibersaryo ng ministry ito at narito ka. No? At ang tatang tungkol sa ama mo, rason na lang yun. Pero ang totoo nun, dinadala ka talaga ng Panginoon ito. Kaya pinakita niya ang tanda, kaya nagpaalam ka, walang problema, pinayagan ka. No? Nakikita natin ang kalooban ng Panginoon dito na napakabuti ng Panginoon at nakikita natin at may mga bagay mang pag-aalala bilang tao at nilagay talaga ng Panginoon yung sitwasyon na yon. Paano na lang ako paano lang baka magalit yung amo ko ganun at mga bagay at mga bagay na yan at alam na ng Panginoon yan at tinitingnan lang ng Panginoon ang ating magiging reaksyon sa sitwasyon na yon kung ano yung tawag doon ang priority natin, no? Ang tawag doon ang pinakalayunin natin, ang pinaka layon o number one sa ating buhay sa sitwasyon na yan, no? At kaya ba nating unahin ang salita ng Panginoon bagamat mayroong mga tayo bagay na isinasang-alang-alang dahil at pumunta ka naman dito dahil sa amo or sa bagay na yon, pero at naniniwala pa rin ako lahat ng mga bagay nagkalakip-lakip na gumagawa, sinadya lang ng Panginoon yon sa ganung bagay upang makarating kayo at makasama kayo sa gawaing ito, no? Ang punto talaga doon ay dinadala ka ng Panginoon at makasama namin sa anibersaryong ito. Uri ng Panginoon, mawi ang kapurihan sa Panginoon, no? At ibig sabihin, nagpapakita ang ng Panginoon ay ikay kabahagi ng ministry at sa kanyang salita at sa kanyang kaharian, no? At sana ma-appreciate nyo yun, no? At may mga barrier, mga bagay na nagpag-aalala, sinadya ng Panginoon yun upang tingnan ang inyong magiging reaksyon sa pagkakataon na yon, no? At narito ako, no? At alam ko ang Diyos nagdala sa akin dito, hindi ito nagkataon. Anniversary ng ministry ito, dito ako tawag doon, ginising ng Panginoon sa ulira ng pananampalataya at nakilala ko ang katotohanan, no? At kailangan ko siyang pasalamatan aktwal sa magitan ng pagpapasalamat sa kanyang birthday ng ministry ito, no? At hindi naman nagkamali at pinayagan ka ng amo mo at pinapakita talaga na kung saan ay kalooban ng Panginoon kung bakit ka narito. At si Virgino baka nanonood ngayon, Brad, happy anniversary rin sa iyo bilang babagi ng ministry ito. At alam ko baka nanonood ka sa oras na ito at maligayang bati bilang kabahagi ng ministry ito at sa iba pa mga kapatiran, hindi ko man kayo may isa-isa at sa mga sumusubaybay sa ministry ito ng yung iba na hindi ko man kilala at dyan sa live Facebook na sumusubaybay at pagpalain kayo ng Panginoon, no? At sabi niya rito sa Romans 8:27 hanggang 28, sabi niya rito, hey. Romans 8:28, sabi niya rito,
At Romans 8:27 hanggang 28 sabi niya rito, at ang nakakasiyasat at mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. No? At yung mga bagay gusto ko lang ipakita sa inyo na kasi yung mga bagay na pangyayari ay ang Espiritu ang nakakasiyasat kung anong kaisipan ng Espiritu. No? Minsan dinadala tayo sa sitwasyon ng isang bagay na hindi natin nalalaman, kala natin kung kilos lamang tayo dahil ako'y kailangan pumunta doon kasi ako'y pinapapunta ng aking amo, magayon para bantayan ang bahay, ganun. At dahil sila aalis. Pero sinasabi dito sa verse nito na ang nakakasayasat ng puso'y nakakaalam kung anong kaisipan ng Espiritu. Ibig sabihin, mayroon pa kay na pangyayari na kung saan ay hindi sa mga bagay dumadaloy lamang tayo parang ilog o parang tubig o dagat, sa agos na yon, pero mayroon palang direksyon talaga ang Diyos na kanyang layunin na hindi natin nalalaman. Ang kailangan lang natin gawin, magpadaloy lang tayo sa agos ng tubig. At alam natin ang tubig ay ang simbolo ng salita ng Diyos. No? Kailangan lang natin magpadaloy sa tubig na yon kung ano yung direksyon ng tubig na saan tayo dadalhin. Hindi yung agos ng makamundong ito, ha. Yung daloy ng direksyon ng kalooban ng Diyos. Sabi rito, basahin na muna natin, sabi rito, at nakakasayasat na mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, no? At sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Pag nakita natin kung alin ba mas kalooban ng Panginoon, no? Ikaw halimbawa, nandito ka na rin sa Cebu, matitiis mo bang tiisin si Lord na narito ka na rin? Siyempre, nandito ka na rin eh. Kabagamat may rason na ko doon, try ko magpaalam. Ang Diyos magpapalambot. Di ba? Diyos ang gumawa eh. No? Kasi kung hindi pa gawa ng Diyos yun, di pinatigas ang puso, di ba? Bakit malambot ang puso ng ama mo at pinayagan ka? Rason lang yun. Kasi alangan nang sabihin ng, Sister Bichi, punta ka doon kasi anniversary namin. Eh hindi naman pahuhulog ng langit ng pera doon para magdalang ka ng pamasahe. Gagamit siya ng instrumento para madalang ka ng pamasahe. Totally nun, ginamit lang yung amo mo para mapadalang ka ng pamasahe, para makarating dito. Ang talagang sinisiyasat, sabi ng verse ito, sinisiyasat ng Espiritu ang kanyang layon. Ibig sabihin, layunin niya pala para kayo makasama. Maring ilan lang tayo, minsan, ano ba mayroon dyan? Hindi naman kagaya na may mga lobo, may maraming pagkain, tapos maraming bisita, tapos talagang bongga para masabing anniversary. Ano mayroon dyan? Mga nakikita ng mata, no? Pero ano bang nakikita nyo? Sa pagkakataon ito, kahit simple lang. Ikaw sis, ano nakikita mo kahit simple lang? Ilan lang amang sabi ng Biblia, 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kaligitnaan. May sinabi bang marami? 2 lang. Ano na lang yung, kumbaga extension na lang yung dami na yon. Hindi naman ko naman minamasama ang marami, basta marami ring pure. Ibig sabihin pure, yung word, no? Ano yung marami, basta hindi naman pure word, no? At ibig sabihin, pinapakita ng Panginoon, marami, mamaya may quit tayo ng propeta. Meron tayong quits niyan. Kung marami or konti, basta may pure word o basta may dalisay sa puso sa magitan ng kanyang salita, pahalagahan niyo yun. Dahil ayun ang pinakamalaking okasyon sa harap ng Panginoon kung tayo ay tayo may pure word, may pure heart din tayo naglilingkod sa harap ng Panginoon, magsamba ng tunay na mananamba sa Espiritu katotohanan. Ayun ang pinakamatinding okasyon. Bagamat wala tayong masasarap na pagkain, wala tayong mga bagay na kung anong para sa may anniversary ba yun, ministry, parang hindi mo makikitaan. Di ba maraming ganyan mga makita mong bongga, gano'n, parang traditional lang, no? Pero ano bang meron? Ano bang napipil nyo sa oras na ito? No? Basta ako may napipil. Nagbigay pa ang Panginoon ng panibagong taon sa atin, sa ministering ito. No? At isa pa, at nagpakita ng Panginoon ng isang bagong taon na narito pa rin tayo naglilingkod sa Panginoon ng matibay. Sa anumang mga pagsubok. O, di ba? Nalampasan, di ba? At mong pinagdaan natin, marami tayong pinagdaan. Kahit dumaan kayo ng bagyo, sis, di ba? At narito pa rin kayo sa biyaya ng Panginoon. Dumantanas tayo ng pag-rebuke sa ministry ito. Hindi natin matatanggihan. Pero nandiyan pa rin kayo. Yung iba na wala na. Hindi nakatiis dahil nasaktan o sa mga bagay na yun. No? At makikita natin talaga sa quotes ng propeta. Mamaya, iwan ko lang kung hindi kayo masakitan. Ayaw ambot lang sa Bisaya pa. Pero ganun talaga eh. Hindi kasi sabi ng propeta, hindi ka pwede magkunwari. Ang pangangaral talaga ng Panginoon, kailangang bigkasin ng pure. Pero ano yun? Tawag doon at sinasabi lang ng katotohanan bilang totoong pagmamahal. Kasi maraming peking pagmamahal eh.
Pinapangaral ng salita ng Panginoon pero nagpipreno-preno sila. Iingatan nila ang tao pero yung kaluluwa napapahamak. Di bali namang ingatan mo masaktan ng minsan parang bakit di mo ingatan masaktan naman? Mahal ko kasi ang kaluluwa. Oh, di ba? Yung iba kasi nag-iisip na parang hindi mo iniingatan masaktan ng laman pero kasi mahal ko ang kaluluwa. Ano ba yung sa loob niya ng tao? Di ba soul? No, ang pinapahalagahan natin yung kaluluwa kasi ang kaluluwa ay gustong-gusto niya matapisan yung kanyang yung damit. 'Di ba? Kahit tayo yung damit natin, hindi tayo papayag na marumi. Gustong-gusto natin 'tong labhan bago suotin. Natutuwa tayo pag pag nilalabhan ang damit natin, pag malinis ang damit natin. Bago natin isuot, natutuwa tayo pag malinis ang damit natin. Gustong-gusto natin kinukuskus yun. Masakit yun sa damit. Ginaganon ako. Masakit yun para sa damit. No, pero para matanggal ang dumi, no, pag sinusuot natin natutuwa tayo, ganun din ang kaluluwa sa ating loob, no? Natutuwa siya bagamat ang laman ay umaaray, bagamat siya tawag doon na nagtitisod minsan dahil sa kanyang kulang sa kaalaman sa pag-unawa sa salita ng Panginoon, pero yung soul niya natutuwa kasi yung damit niya nalilinisan, pinapasakdal at nakakawala ang soul pabalik sa Panginoon. Nakakabalik siya sa kaulalitan ng Panginoon kasi ang maharang para makapanauli ang kaluluwa sa Panginoon sa alamang nagpapasakop sa diablo o hindi pa sumisurrender. Ibig sabihin meron doong binhi na hindi makawala dahil sa laman na hindi nagpapasakop. No? Kaya ayun ang purpose ng salita ng Panginoon. Kaya narito tayo hapong ito para patuloy tayong hubugin ng Panginoon sa pamamagitan ng salita. Ayun naman talagang purpose ng preaching. Para tayo hugasan sa pamamagitan ng tubig ng salita ng Panginoon, no? At para ang salita kasi ng Panginoon ay pag narinig natin ngayon, alam natin 'yan. Di ba? Minsan siya sabi, "Karinig mo pala ng preaching, ganyan ka na naman." No? Di ba? Minsan napapansin natin 'yan. Malakas ka na dahil na-bless ka sa preaching pero bukas nanghihina ka na naman. So kailangan talaga natin makinig ng salita ng Panginoon ulit-ulit kasi parang tubig din 'yan. Pag naligo tayo, mamaya marurumihan na naman tayo. No? At kailangan natin itong gawin para tayo pasakdalin. Pero niwala ako, walang halaman na dinidiligan na hindi tumutubo. Kasi sabi ng Biblia, pag ang isang nang hindi tumutubo ay pinuputol. Kaya naniniwala ako, nakikita naman din sa sabayan ng Panginoon sa ating bunga ay lumalago tayo sa kanyang salita. No? At alam ko sis, dumanas ka ng mga persecution sa pamamagitan ng kaibigan mo, bakit ikaw iba ka na ngayon at hindi ka nagsusuot ng mga dati, mga ganong bagay, pero wala na, meron ka ng sa heart mo na kung saan kakaibang paninindigan doon kung anong mayroon ka dahil alam mo ay mas kalooban ng Panginoon. No, hindi ka na nagiging mains pleaser sa iba, kundi nagiging God's pleaser ka na. Pinapahalagan mo na ang kalooban ng Panginoon kumpara sa kalooban ng nakakita sa mata. Dahil ang mas higit ang nakakita sa mas mahigit sa lahat ang nakakita na hindi nakikita sa mata sa natural at mayroon nakakita sa atin sa taas na kung saan siya naman talaga ang tagapagligtas, no? Na maghahatol sa atin sa araw ng paghatol, no? Kaya sabi rito, at nakakasaya ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay nagkakalap-lakip, lahat ng mga bagay nagkalakip-lakip, ano yun? Diba yung pagpunta nyo rito? Kalakip-lakip. Basta ako nakikita ko yung mensahe. Kahapon ka nagbiyahe. Nandito ka, anniversary ngayon. Linaw eh. Tayo, naalala ko nung nakakita si Carla ng picture, tingnan mo. Ano yan? Yung nandoon tayo sa anniversary, nandoon pa sila sister, hindi ko na babanggit ng pangalan. No? Tapos hindi na sila nagpatuloy dahil sa ganun-ganun. Pero pinakita na pala sa picture, hindi bago pa lang sila nagpicturan. Yung cloud sa likod may itim sa likod niya. Tapos kay Sister Bichi, puti. Kaya kung bakit ka nandito sa ministry ito nagpapatuloy at actual pa, narito ka sa anniversary, hindi ka hinayaan ng Panginoon, nandoon kayo, nanonood lang. Anniversary ngayon. Ibig sabihin, pinapahalagan ka ng Panginoon na kung paano ka pinakita ng Panginoon, may puti sa likod mo, sa picture na yon, ibig sabihin, tinawag ka talaga ng Panginoon sa ministry ito, no? Kasi makikita mo rito, nung bago ka tawagin ng Panginoon, natawala ka ng
Yung mga sanlibutan noon, parang, ayun nga, yung takbo ng sanlibutan, di ba? Kahit makita yung mga bot-bot nila, wala silang pakialam, di ba? Wala silang, alipin ka pa noon eh. Pakakala mo parang okay lang, parang normal lang sa mundo na ganong galaw, na para bang, ito yung galaw ng mundo eh. Parang, aminin mo sa hindi, pag sinusuot mo yan, parang tingin mo normal lang, di ba? Tanga. Parang sa normal lang sa mundo, na, sa galaw ng sanlibutan, na, ito na yung kinalakaran eh. Parang siguro wala lang naman sa mata ng tao yan. Pero sinabi ng Biblia, kahit sabihin natin na ayan na nakikita natin araw-araw, parang immune na. Tao is tao, human is human pa rin. Pare nga eh. Hindi ko na pare nga, pumapasok pa sa mga club yan dahil hindi nga nag-asawa, di ba? Pero marami naman mga tawag doon, sideline. Mga pastor nga na iba eh. O di ba? May mga kahit dito sa intay, may gumagawa ng ganyan eh. Pa-secret lang ito. O di ba? May mga bagay na ganyan na kung saan ay paano mo masasabi na walang tukso? Para sasabihin mo normal na yan, hindi na siguro madadala yung mga kalalakihan dyan. Immune na sa mga mata nila yan, ito, normal na yan. No? Kahit ano sabihin natin, bagamat at normal na sa paningin ng mga sanlibutan yan, pero nagiging ano na sa kanila, kumbaga, parang enjoyment na nila sa araw-araw na magiging ganong sitwasyon na para bang ay ito yung kalakaran ng mundo. Ito yung gusto ko kasi parang ganon ang hanahanap ng laman. No? Kaya sabi tayo, mag-iba tayo ng pag-iisip sa sanlibutan ito. No? At salamat sa Panginoon, pinalaya tayo sa ganong sitwasyon na hindi natin nalalaman. Dahil pinahayag sa atin ng Panginoon, ganito pala ako dati. Aminin mo yan. Ganito pala ako dati, hindi ko alam, nakakahiya pala yung ganun, makita yung but-but na ganun. Kaya, buti na lang, pinaunawa sa akin ng Panginoon. Diba? Ganun din kalagayan nila Magdalena noon. Siguro sinabi kay Jesus, ganito pala ako dati, no? Hindi pala mabuti yung, ganun kalagayan ng nanakaw ng buwis noon. Kaya nga sila lumuha eh. No? Alam, sa puso kasi nila, aminin mo sa hindi mo gusto yun. Pero namulat ka lang sa salita, kaya mo binago. Nagalak ka, na pinalalaya ka. Ganon din nangyari kila Magdalena, kamang nanakaw sa buwis. Hindi nila gusto yun, kaya nga sabi dun sa Bible, lumuwa sila, Lord, totoo akong makasalanan. Sabi ng mananakaw ng buwis, totoo akong makasalanan. At parang nanghingi siya nagpakababa ba siya? Parang feeling niya, wala na siyang pag-asa. Feeling lang niya yun. Inamin niya, totoo siyang makasalanan. Tapos parang nagsasamo siya sa Panginoon. Kaya yung mga tinuturo ng mga Pariseo ng mga gano'n, kita mo yan, no? Yan, nilalapitan mo yan. Oh, yan, mga nanakaw ng buwis. Ito sila Magdalena, mga nanakaw ng mga nagbebenta ng damang gano'n. Ikaw ba ng anak ng Diyos? Pinaglalapiran mo yan. Tapos sabi, yung mga makasalanan doon, may nagsusumamo, umiiyak. Ayaw nila sa kalagayan na gano'n gusto sila makalaya. Kaya yung nilapitan ni Jesus, sabi ni Jesus, mapalad ang nagpapakumbaba. No? At sila tinataas. At naman nagpapakataas ay binababa. Pero yung mga Pariseo na yun, may kabana, tinisinunod na nila yung Ten Commandments eh. Meron na silang kabanalan ayon sa kanilang nabasa. Pero yung tawag doon, yung mga dinampot ng Panginoon mga kasalanan, sila ay binago, pinabanal sa magitan ng kanilang karanasan. Magkaiba ang karanasan kumpara sa nabasa mo. Kasi marami nagbabasa sa iba-ibang relihiyon. Binabasa ang Bible. Pero kaya paulit-ulit na lang din yung sin, yung kasalanan, dahil hindi nila naranasan mabago. Nababasa lang nila, pero hindi nila na-experience kung paano manahan mismo ang salita. Kasi pag nanahan sa iyo sa salita, ikaw nagiging libro sa iyong buhay na kung saan kahit anong mangyari, ano bang tuya ng mga kaibigan ko na ganito na ang aking itsura ngayon sa naglilingkod sa Panginoon, lagi nakapalda. Hindi ka na matitinag kasi salita na yun eh. Kung bakit nananamit na kayo ng ganyan, salita yun ang nagdamit sa inyo, hindi yan talaga damit na natural. Salita, dahil yan sa damit na salita ng Diyos na sumainyo. Kasi kung walang salita ng Diyos na dumating sa inyo, hindi nyo magagawa yan. No? Nagawa nyo yan dahil may dumating na salita sa inyo. Ang dinatnan ng salita ay maliliit na Diyos. No? At ang salita ay Diyos. No? Kaya sabi rito, at sinisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung anong kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin ang lahat ng mga bagay na nagkakalablap na gumagawa sa ikakabuti na nagsisiibig sa Diyos. Mahal mo ba ang Diyos? O yun, kaya ka narito. Ibig sabihin, kaya ka nag-decision din magpaalam sa amo mo at nakarating ka rito dahil mahal mo ang Diyos. Kaya sinabi rito, malinaw ang sinabi ng verse,
nagsisiibig sa Diyos. Tinatanong din ng Diyos ang lahat ng mga bagay nagkakalakip-lakip. Gumawa siya ng mga bagay nagkalakip-lakip, nakarating ka rito, nagkalakip-lakip dyan. Pero tinatanong niya rito, mahal mo ba ako? O, ginawa niya, nagpaituloy siya, gumamit siya ng paraan para magkaroon ka ng pamasahe makarating dito. Pero meron nung tanong, mahal mo ba ako? Gumawa ako ng sitwasyon, ng pangyayari para ikaw makarating dito. Ngayon, alinsunod lang yun sa mga nagsisiibig. Kung ibig mo, gagawa siya ng kalakip-lakip na gumagawa, pero nasa iyo ang will. No? Alinsunod sa mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuyod, mga bagay na mga tinawag ka ba? O, kaya ka narito. Alinsunod sa kanyang nasa. Ibig sabihin, kung ano yung pagnanasa mo. Kasi kahit naman narito ka na, pag wala ka talagang pagnanasa sa gawain ng Panginoon, hindi ka makarating dito. Sis, no? Dahil alinsunod sa nasa at alinsunod yun sa pagtawag. Una pagnanasa ng iyong puso at alinsunod sa pagtawag. Pag hindi ka tinawag ng Diyos, wala ka talaga magawa. Emosyon lang yun. Marami kasi mga emosyon lang nagtinawag daw kuno sila sa Diyos, pero wala sa kapangyarihan. Anyong kabanalan lang. Pagnanasa, pagtawag, at ano pa yon? Sa pag-ibig, sa nagmamahal sa Panginoon. Tapos nakikita niya na malinaw yung meron siyang discerning, nakikita niya yung kalooban ng Diyos, yung perfect will, yung sinasabi rito na nagkakalakip lahat ng mga gumagawa. No? At all things work together for good na yun, mga bagay na yun. Kaya sinabi ng propeta rito, sabi niya rito sa 1957, hindi ako magtatagal 1957, sabi niya rito, ang pamagat, nangabuksan ang kanyang mga mata at siya'y nakakilala nila. No, itong sinabi ng propeta rito. Sinusubok lang niya kayo, tinitingnan kung ikaw ba'y makasasampalataya ng totoong totoo sa kanya. No? Kaya yung sitwasyon at hindi ko tiyak, Brad, kung makakarating ako, baka magalit yung amo ko kasi diba? Totoo nun, all things work together. Dinala ka talaga ng Panginoon dito, hindi dahil sa amo. Ang Diyos yun. Sinusubok lang niya kayo, tinitingnan lang ikaw ba'y makakapanampalataya ng totoo sa Kanya. Ibig sabihin, inaalam lang ng Panginoon kung magkakaroon ka ng pananampalataya, kayang pasampalatayan, ano ba talaga? Amo ko ba talaga nagdala rito o ang Diyos? Amen. Ganun ba? No? Sinusubok ka lang. Pero ang totoo makikita mo kasi hindi tayo nabubuhay sa galaw ng ating reaksyon ayon sa galaw ng oy, sige, punta ka dito, bantay mong bahay namin ha. Hindi ganoon. Nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ang mga Kristiyano o mananampalataya sa araw ng Panginoon, living by faith yan. Ibig sabihin, ang salitang living by faith, kumikilos tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. No? May baga, ayun ang sinasabi ng salita ng thy will be done. Amen. Ibig sabihin, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi sa kalooban ng Panginoon. Bagamat mayroon tayong may mga gusto tayong gawin o may mga bagay tayong plano, pero marunong tayo magpadaloy, may discerning tayo. Bagamat ito yung gusto ko, bagamat ito yung pangyayari, bagamat ito yung pero para may direction ang Panginoon na. Amen. Tapos natural may pagpili doon. Tataato doon, papahintulutan ng Panginoon. Baka magalit yung amo ko, mga ganon. Meron, susubukin ka talaga yun. Kasi normal yun. Sinasadya talaga ng Panginoon mangyari yun. Kasi hindi siya yung Diyos na pagpupunta ka sa isang bagay na kung saan ay walang mga balakip, parang walang lasa eh. Sinasadya talaga ng Panginoon yung ganung sitwasyon para mayroong namnam, yung lasa ba? Kasi mas masarap maglingkod sa Panginoon. Aminin niya sa hindi. Mas masarap maglingkod sa Panginoon para pag mayroong effort. Alam niyo yan, ibig ko sabihin. Pag masarap maglingkod sa Panginoon, pag mayroong effort o mayroong konting, tawag yun, sa gera o sa mga bagay na, meron, mo kung makukuha, ibig sabihin, hindi ko lang maano ng dila ako eh. Meron akong gustong parating eh. Yun, parang gano'n na rin yun. Masarap maglingkod sa Panginoon pag mayroong labanan. No? Kasi pag maglingkod sa Panginoon, walang walang labanan, parang, ano lang, hindi mo alam, kasi mas masarap magpuri sa Panginoon kasi nagtagumpay ka. O hindi pa pag nagtagumpay yan, nandito ka ngayon. Nagtagumpay ako, nagpaalam ko sa ama ko, narito ko. Yes. Pero depende lang yun. Baka pumunta ka lang dito, baka dahil niyaya ka lang. Pero depende yun sa heart mo. Pag nandito ka, dahil mula sa heart mo, purihin ang Panginoon. Pero naniwala ako, Brad, pinayagan ako, Brad, pupunta ako yan. Ang plano na talaga namin kanina, sis. Ano lang talaga eh.
mag-prayer lang, tapos magdaos pala ng gawin, at talagang mag-prayer. Kahit kasi baka bilang human, naalala ko, baka maapektuhan lang sa amo mo. Pero pag will ni Lord, at pinanghawakan ko talaga yun, na hindi yan. Malinaw naman ang Diyos nagdala sa kanya rito Pwede naman, kung noon pa siya pinapunta rito. O kaya delay. Bakit sakto? Ibig sabihin, will ni Lord, makikita mo talaga na ginagamit lang yung kamay ng Panginoon para magkaroon kang pamasahe. Kasi kung kami rin hingian mo, wala kang pambot. Brad, punta kami anniversary dyan ni Gino. Amen wala ng money. O, diba? Living by faith lang din tayo. Depende kung meron kami kaso alam ng Panginoon na nabubuhay tayo sa pananampalataya, gumagamit talaga ng Panginoong instrumento. Totally, kamay din yun ni Lord. Pinadaan lang sa amo mo. O, diba? Sabi mo, mahal ng pamasahe. Bakit yan nandito? Binigyan ka ni Lord. Bakit naman si Gino, hindi na lang si Mama? Kasi gusto niya pumunta rito para magtrabaho yun tuloy, si Bichi tuloy nakarating dito. Napaligtad na, joke lang. Barry, si DJ, baka nanood ka ngayon, At sana, nandito ka. No? Sunod. Sana, pag magkakataon pa, dalawa naman kayo. At sunod sana, dito na kayo nakatira, tapos may hanap buhay na kayo, di ba? Kumpletuhin na natin ang hiling sa Panginoon. Wala namang imposible sa Kanya. No? Sabi nga ni Carla, pag may blessing na dumadating, hindi namin iniisip ng todo na pangyayari. Kusa na nag-i-smooth na lang. No? At alam ko, pag kumuha ka ng motor, para lalamove ko. Alam ko, mahirapan ako sa mga kasi wala naman akong permanenteng trabaho. Kasi pag kumukuha ka ng motor, mahirap ka dyan. Kailangan empleyado ka regular. Bago ka maka-apply ng mga motor, mag-ano ka. Tapos, basta pinangawakan ko lang sa puso ko, pag will ni Lord, basta dumadayo lang ako sa tubig. Basta lang, papadayo lang ako sa anong tubig. Pag natapos ng smooth, ibig sabihin, will ni Lord, ganoon lang ako. No? Pinagpapadaloy lang ako. Pinagkaloob. Will ni Lord. Dalawa pa. Yung isa lang dalawa. Saka pa. O, diba? Ibis na isa naging dalawa. Okay, sabi rin ito. At sinusubok lang niya kayo, tinitingnan lang niya ikaw ba'y makakasampalataya ng totoo sa Kanya. No? Nakita natin sinusubok lang pala tayo ng Panginoon. Ito pa sinabi rito sa 1 Peter 1, 7 hanggang 9. 1 Peter 1, 7 hanggang 9, sabi niya rito, upang ang pagsubok sa iyong pananampalataya na lalong mahalaga, ayan pala ang purpose. Diba? Kasi pag tayo, pag nanampalataya, Lord, nanampalataya ako. Paano ka masasabing mananampalataya ka? Kailangan ka subukin. O ngayon, may matinding pagsubok sa pananampalataya dumating sa mundong ito na binanggit sa Bible na susubukin ko ang buong daigdig sa buong sanlibutan. Hindi nila alam first tribulation na yun. Kasi nasanay na sila sa pagsubok, nagtagumpay ako, Brad, tinukso ko, nakakita ko ng babae doon na nakikita na yung tapos nagtagumpay ako, lumingi akong gano'n, hindi ako nagpatukso, nagtagumpay ako, Brad, nawalan ako ng pera, tapos hindi ako nagpadala sa kagipitan, nagtagumpay ako, dumating yung pro. Pagdaigdigan nyo na paano kapagsubukan. Sabi nila, wala raw yung kinalaman sa markahan ng hayop. Ipanimula ng kahirapan, marami na yan, hindi yan topic natin, marami tayong pinatunayan yung mga quotes ng propeta. Hindi raw nila makita sa quotes. Ewan ko sa inyo. Hindi pinakita sa inyo, pero binasa na rito at nag-ugnay sa pamagitan ng salita ng Panginoon at malinaw ang pag-ugnay niya doon na nasasakupin niya buong malinaw kasi inihalap niyo actual baksi ba walang binanggit. Kapahayagan tayo tawag doon kukunin niyo yung tanda ng panahon na nagaganap sa iyong panahon. Palibasa nagaganap lang panahon. Yung mayaman ako, Brad, nakakabili ako ng Fortune, nakakabili ako ng Everest, nakakabili ako ng ganito. Malaki ang church ko, dumadami ang pera ko. Yun ang doon ka kasi, nandun ang puso mo no? Kaya sabi rito, upang ang pagsubok ang iyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa sa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Kaya pagdating ng prok doon, no? Nasubok sila ang pananampalataya kung saan talaga. Isa yung pinakamatinding pagsubok na dapat mapagtagumpayan mo pero hindi man lang nila pinagtanggol ang but so bigyan ng Panginoon. Inuwi ko sa Panginoon kapuruan hindi ko tinataas ang sarili namin mag-asawa. Bakit naman nagagawa ng ibang Kristiyano? Pati iba, hindi lang kami, pati yung iba na tatawag doon na
tinayuan ng maigi? O bakit sila Sister Bichi? Diba? Nasa sa inyo lang yun. Sino rin ang lugi ngayon? Na nakaatatatata sila rin ang nagbubunga sa katawan nila ng side effect. Nasa inyo lang yun eh. Kung masyado kayong die hard sa mga bagay na panakot ng dyablo, uto-uto naman kayo. Ngayon nandoon nandiyan naman yung may niluluto lang, ayan na naman. Una-una pa sa pila, 27, ganun-ganon, pa-register agad. Mayroon pa naman 6 months, di ba? Balay mo, pagdating ng deadline, nag-rapture na. At least nakagamit pa tayo ng internet. It's 5:06 Hindi ko naman p.m. ginagamit yan na tawag doon na isang hindi naman kagaya siya ng vaccine talaga. Yung sa registration ng Pero at least, ang gusto ko lang mangyari, sa akin lang to. Hindi mandatory, pero talaga yung ayun na yun, hindi, para sa akin, malaking kapagsubukan yun ng sa iyong pagtayo, kasi pinapasok yun sa katawan. Sinira mo yung templo ng Diyos eh. Pero yung register sa pagkompromiso pa lang yun, pagkompromiso lang yun sa pamamagitan ng sistema ng galaw ng mundong ito, dahil may niluluto lang yan sila. Hindi siya masyadong pero nakadepende lang sa binhi na nasa loob. Basta ako, live kasi ito eh. Sa inyo ko lang sasabihin. Basta ako, akin lang yun. Pag natapos na yung 6 months, bumalik ng Panginoon. So, basta sa akin, mayroon lang silang dyan. Kasi meron siyang QR. Alam naman natin, pwede naman 4, 2, 3, 4. Alam mo naman. At nabulinyag din, di ba? Yung QR 666. At alam mo yung mga sistema, mga dinadala ka sa tawag doon sa digital. Pag alam na yung digital mo, edi pag may pera ka doon, sa'yo na lang yun. Kailangan discerning. Kaya sabi ng Panginoon na kailangan mong magpadaloy sa salita ng Panginoon, hindi magpadaloy sa mundong ito. Mas matakot ka sa Panginoon kaysa mas matakot sa paalok ng mga mundong ito. Relax ka lang. Ka lang muna, magmuni-muni kung ano yung kalooban ng Panginoon. Bago ka mag-decide. Kami nagkamali ba kami? Katayo sa biyaya ng Panginoon. Hindi pa ubayaan. Nandito pang nobya eh. Pag wala na rito ang nobya, bubulusok na yan at pag pinagtanggol mong salita ng Panginoon, yari ka. Matutupad ang sinabi sa Bible. At hindi sumasang-ayon sa kanyang at uusigin at pagpapatayin. Nandito pa ang nobya. Kailangan mo na maganap ang literal rapture bago gawin yun. At alam ko, that's it the Lord, malapit na yun. Naganap na yung panimula ng kahirapan. Ano pa sabi sa Bible? Magaganap ang matinding kahirapan after nun. Natupad ang sinabi. Maganap ang, at kagaya ng binanggit sa Mateo 24, kagaya, paano ni Daniel, ganun-ganun daw. Tapos di ba? Tapos sasakupin ang buong daigdig, tapos mga bagay na yun, naganap na yun eh. Tapos pag nasa bundok, huwag ka nang babalik pa, ganun, ano ba ibig sabihin nun? Pag naglilingkod ka sa Panginoon, huwag ka nang atras pa dahil sa pangangailangan, dahil sa trabaho, dahil sa susuko mo, hawak mo ng salita ng Panginoon, i-deny mo muna dahil meron ka pa pinapasuso. May babala naman ang Bible eh, nasa sa kanila na lang yan eh, kung paano nila pagitayuan eh. Tapos palibasa, gagamit lang sila ng salita ng Panginoon, hindi sila masyadong hard sa pure word, kaya gagawin lang nila, balansihin mo Brother Jeho, pwede naman siguro, balansin lang, huwag ka siya masyadong OA. Kaya gagawin lang nila yung rason, para sabihin nila, masyado ka lang kasing perfectionist, maganon-ganon. Totally noon, hindi nila kayang pagtanggulan salita ng Panginoon. Ginagamit lang nila yung salita na yan, ang totoo, nandidiwag sila. Kaya nga, hindi nagkamali ang sabi sa Bible, sa Revelation 21:8, sa mga diwag. Ayan, kagad ang babala. Saan pupunta? Sa tagatagatan ng apoy. Ano ang sabi sa magtagumpay? Revelation 21:7. Ang magtagumpay. Di ba? Sa langit. Hindi yan nilagay sa Bible para sabihin natin, huwag ka masyadong hard, huwag ka masyadong at huwag ka siyang perfectionist. Kailangan mo talagang, ang salita ay perfect, kailangan mo sundan ang pagka-perfect na yon. Hindi mo sasabihin na porket may mga bagay, kung may mandatory ka nga sinusunod, kaya ka nag-proc doon dahil may mandatory. Paano naman may mandatory ng salita ng Panginoon? Bagamat walang pilitan dito, bagamat may free will tayo rito, pero kung ikaw may binhi, ano gagawin mo sa desisyon ng salita na yon? Kahit hindi siya mandatory, kahit may free will tayo rito, pero naniwala ako mabini ka, susundin mo pa rin ang will ni Lord.
Para sa iyo, mandatory yun. Ayun ang kinaganda sa anak ng Diyos. Bagamat hindi siya mandatory, bagamat may free will tayo, pero bilang pagkusang loob ng binigay ng Panginoon sa krus ang kanyang sarili, di ba? Namatay sa krus ng Kalbaryo. Ano gagawin mo sa paglingkod sa Kanya? Kusang loob mo rin ibibigay sa Kanya bilang suklit sa Kanyang ginawa para sa iyo. Kung mayroon kang karanasan, kung talagang niligtas ka. Kasi ninawala ako, kung talagang nakaranas ka ng pagliligtas sa Panginoon, magkukusang loob ka rin dahil sa Kanyang ginawa, ang isusukli mo sa Kanya sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi man siya mandatory, hindi man siya meron ka mang free will, pero dahil pagpapasalamat mo sa Panginoon, dahil meron kang personal, yun ang pahalaga doon eh. Pag wala kang personal na karanasan, hindi mo talaga magawa yan. Pag meron kang personal na karanasan, talagang susuungin mo ang mandatory ng salita ng Panginoon. Ikaw na ang gagawa ng mandatory para sundin ang salita ng Panginoon, bagamat hindi kasi nasakal ng Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, ikaw na mismo ang sumusunod sa krus. Kaya sabi ng Bible, kung sino man sumunod sa akin, magpasa ng kanyang krus. No? Ikaw na mismo. Pwede ka naman hindi maghirap. Pwede ka naman hindi magpatuya sa mga kaibigan mo. Tinutuya ako, Bardiaw, nakapaldala ako. Yung kalahati ko, brown. Yung kalahati, puti. Tawag doon. Pwede naman ako hindi na magpatuya. Bakit ba? Tatanong, di ba? Talagang tinitiis mo magpasa ng krus. Why? Bakit? Mas pinapahalagahan mo yung ginawa ng Panginoon sa iyo kaysa yung sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Amen. No? Ayun ang secret, bagamat ang Diyos ay hindi nakikita sa mata, sa damdamin lang o sa puso. Pero ayun ang secret na nasa puso ng tao, ang Diyos. Dahil kahit bagamat di niya nakikita ang Diyos, kaya niyang sundin. Kasi may mga tao na sinusunod ang tao dahil nakikita niya. Pero ang Diyos na hindi nakikita, kahit matagal ng end time, nagpapantalon sa labas. Amen. Yan. Kasi, ang pastor nakikita niya, ay nakalikwa siya konti dahil hindi siya nakita ng pastor niya, patago siya papantalon sa labas. Kabaliktaran naman ng born again, na totoong born again na binago talaga ng Panginoon. Bagamat di niya nakikita ang Diyos, nagagawa niyang respetuhin ang Diyos sa lihim. At ginagawa pa rin niya mga bagay sundin ang salita ng Panginoon dahil ganun ang pagkakilala niya sa Diyos. Ang punto kasi rito, ano ba ang pagkakilala mo sa Diyos? Gaano kataas? Gaano kalalim? Ayun kasi ang tanong dyan eh. Meron kasi nagsasabi, may Lord ako, kilala ko si Jesus. Gaano kataas, gaano kalaki ang respeto? Minsan may mga tao malaki ang respeto nila sa pastor nila kaysa sa Diyos. Amen. Yun ang problema eh. Pero mga tao, malaki ang respeto nila sa tatay nila kaysa sa Diyos. Sabi ng Biblia, ang sino mang mga tawag doon, di ba may ganyang verse na ang sino mang mga sa una sa kanyang pamilya at hindi sa akin. Nakalimutan ang saktong sabi doon eh, di ba? Di ba kahit pamilya, pinapapili ka. Kailan sundin mo ang kalooban ng Panginoon kumpara sa iyong pamilya? Wala naman sinabing huwag mo bastusin mong pamilya mo. Ang sabi lang doon, pag meron na may pagkakataon ng pagpili, may pagkakataon na magpili at pinapasurrender ka sa iyong pananampalataya, manindigan ka. O parang ganun, respetuhin mo ang gobyerno, pero at nasasaklawan ng pananampalataya mo at halos pa i-surrender ang iyong pananampalataya doon at madidin makakompromiso mo na, sundin mo ang salita ng Panginoon, pero may nagkakaroon ka ng limitasyon doon sa lahat ng mga bagay na hindi na umaayon sa Panginoon, pero mahal mo pa rin sila, nirespeto mo pa rin sila, pero hindi mo lang sinasaklaw ang pananampalataya mo. Dahil doon lumalabas, number 1 kasi sa akin si Lord. Number 2 lang kasi kayo. Kasi yung iba ginagawa ko, number 1 sa kanila si ganun, pero si Lord number 2 lang. Kaya sabi ito, sabi ito, 1 Peter 1:7, 9. Di ako tatagal kasi kailangan ko nga mahatid si Sister Vichy. At bilang pa sa salamat na pinayagan siya. Ayaw ko na bang paabutin siya ng gabi. Sabi rito, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masusumpungan sa ikakapuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapahayag ni Jesus Kristo na hindi ninyo nakikita. O, di ba? Nahayag si Kristo na hindi ninyo nakikita pero binibigyan yung kalugdan. Nakikita ay inyong iniibig. Hindi nyo nakikita pero mahal nyo ang Diyos. O, di ba? Marami nagmamahal sa nakikita.
Paano mo minamahal ang iyong ang Diyos na hindi mo nakikita, tapos yung kapwa mo hindi mo maibig? May mga ganun eh. Meron namang kiniibig nila ang kapwa nila pero sa grupo lang nila. Oh. Sabi nito, at hindi nyo nakikita ang inyong iniibig at bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita, ngayon may inyong sinasampalatayanan. Na kayo'y nagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas sa inyong kaluluwa. Niligtas bang inyong kaluluwa? Nakaranas ba kayo ng pagligtas ng Panginoon? Nag-i-enjoy ba kayo sa salita talaga ng Panginoon? Nabubuhay ba kayo talaga sa kagalakan ng Panginoon? Hindi yung temporal na bagay. Lagi ba kayo may revival sa salita ng Panginoon? Abang tayo na sa mundo na ito, para bang tayo ay palagi may revival sa Panginoon, hindi talaga yung dahil sa naghanap buhay tayo, dahil sa gumagalaw tayo, dahil may pamilya ang galaw sa mundong ito. Number 2 lang yan, lumilipas yan. Lagi tayong nasa presence natin, yung laging in love sa salita ng Panginoon. Kung saan ang gawain, naroon tayo. No matter what, kung saan ang gawain, naroon ako. Kung palayasin ako ng amo dahil pumunta ako rito, halimbawa lang kung hindi ka pinayagan ng amo mo, tapos nagpumilit ka pa rin pumunta dito dahil gusto mo talaga. Halimbawa lang yan, lagyan natin sa palagay na ganun. Hindi ka pinayagan ng amo mo kunyari, tapos dahil mahal mo ang Panginoon, pumunta ka pa rin talaga rito. Pagsisikapan na lang namin sa tulong ng Panginoon na kami magbigay sa ibang masahe. At gagawin na talaga ng Panginoon yun. Pero siyempre, dahil ang naniniwala ako, dahil ang Diyos ang nagpaitulad sa pupunta rito, siya rin ang gumawa. Wala na kayong problema. Para hindi rin magkaroon kabigatan ng manggagawa. O, di ba? Naging mabigat din yan. Dahil kahit nga kami, gusto namin bumasyal sa inyo, hindi pa kami makatawid. Gusto namin mag-mission dun eh. Pero, naniwala ko, pag will ni Lord, kahit sabihin na gaano kamahal yan, hindi pa kasi takdang panahon eh. May panahon din yan, malalaman nyo. Sis, punta kami dyan eh, Sister Carla, mission kami. Antayin nyo lang yan. Kasi pag hindi will, hindi pa will. Pag will, smooth yan. Gaano pa yung kamahal. Di ba? Sabi rito, yun nga, hindi ninyo nakikita yung iniibig. Bagamat ngayon, hindi ninyo siya nakikita. Ngayon nga inyong sinasampalataya na kayo'y nagagalak na totoo na may galak na di masayad sa puspos ng kaluwalhatian na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya na pagkaligtas sa inyong kaluluwa. Sabi ng propeta rito, 1960, sinasampalatayan mo ba ga ito? Ayun ang title. Yung title niya tanong. Sabi niya rito, sinusubok niya muna ang kanyang iglesia. Sino yung iglesia? Tayo. Sinusubok niya muna ang kanyang iglesia upang makita kung ano ang kanyang gagawin dito. Sinubok ka. Brad, di ko tiyak kung paano mapayagan mo. Ano gagawin mo? Try ko magpaalam. The best. Spray. Diba? Sinusubok. Pero may mga tao kasi, ang totoo kasi, wala siyang will. Alam mo kung bakit nagkakatumbak-tumbak na lang na hindi siya pinapayagan? Kasi siguro pinag-pray niya, may mga ganun sitwasyon sis, na talagang wala naman talaga sa puso niya na pumunta sa gawain ng Panginoon. Tapos, ang rason din, bakit hindi siya payagan, tapos pinag-pray niya, sana hindi ako payagan, para may rason ako, hindi ako makapunta doon. Kaya naglalakit din yung bagay na yun, kasi talagang nakita rin ng Diyos na hindi siya will. Nakita ng Diyos na will ka, kaya pinalambot yun. Si Paraon nga pinalambot, siya rin nagpatigas. O sino bang batong hindi kayang palambutin ng Panginoon? Di ba? Sinusubok niya muna ang kanyang iglesia upang makita kung ano ang kanyang gagawin. Dito. Dito naman tayo, 1959, isang super na tanda. Sabi niya ng propeta rito, kung ano bang uri ng iglesia, kung magiging ano ba ang iglesyang ito, kung ano ba ang magiging reaksyon ng iglesia, panahon na tinanggap na ito ni Kristo. Gustong-gusto ko nga yun. Ikaw, gustong-gusto mo yan? Amen. Yung tinitingnan, yung nakita mo yung inyong reaksyon doon mismo, gustong-gusto ko to nang parang may challenge. Yun ang gusto kong magaling kanina. China-challenge ako nito Gusto kong gawain ng Panginoon pero parang may alanganin ako pero gustong-gusto ko yan. Hayaan kong kilos ng Panginoon. Na minsan kasi, pag nalugod ang Panginoon sa iyong puso, talagang may will yan may will yan pero may trap, pero may will siya gustong umaten ng gawain akong gagawa sa kanya ng paraan. Parang kami, gusto na namin umuwi rito sa Cebu. Na panahon pa yun ng lockdown, kasagsagan pa yun ng ganun, diba? Nang January, bumalik na naman. Pero, tapos wala rin kayong pera.
nasa mo dahil bukod doon na scam kami ng isang tikitan. Tapos siyempre nababawasan yung budget namin kasi wala kayong maayos na income doon sa Manila. Nagbigay sila ng pamasahe pero natrap pa kami doon. Nauubos din yun kasi wala kami income eh. Oh, ano gagawin namin? Kung titingnan namin yung sitwasyon sa mata namin, imposible kayo makauwi. Kasi wala na kaming ano. 'Di ba? Pero pag ang Diyos ang kumilos, aba, malulula ka pa. Impis na pamasahe, sumobra pa. No? At dahil siya ang gagawa, basta makita ng Panginoon yung minsan pinapintulutot niya. Ano yan? At tubig ay tatawag doon, dagat na Red Sea. Matatrap kayo doon, bubuka ko yan. No? Ganun ang minsan ng Panginoon, yung may challenge, yung lockdown, tapos bigla nakarating ka sa Cebu, na hindi ka pinapatawid sa barko na walang ganun, tapos nakasakay ka. Saka pa. tapos sabi ni Gino, Bird, di kasi kayo makakaano pag walang ano lang yun ha, paalala lang yung Virgin ha, para sa sunod, di na ulitin. Kaya ng Panginoon kayo makatawid kahit walang at panampalatayan nyo lang, tayuan nyo lang, at no matter what, basta kami, Carla, basta nakasakay kami sa barko, sinabi lang namin wala kaming ganito, basta uwi kami. Para bang sinabi lang namin na gano'n, basta tatawid kami, wala pa kaming ganito. Gusto niyo talaga umuwi, sige. Sila pa ang gumawa ng paraan para lang kami makasakay. Para ba sila pa ang problema? Basta, di ba? Saan ka pa? Sila pa ang problema para kayo makatawid. Basta gusto lang namin umuwi ng Cebu. Yung bus driver, ganun din. Tatawid kayo, wala kayong ganun. Paano? Sila pa ang gumawa ng paraan para kami makasakay doon sa pagtawid sa Matnog, tsaka sa Alin. Sila pa ang problema para sa amin sa kapa. Di ba? Ganun ang Diyos. Tama ang sinabi ng Biblia. Pag pinagtanggol mo, naganap yun. Pag pinagtanggol mo ang kanyang salita, ipagtatanggol din kita. Yan ang fulfillment ng kanyang salita. Mayroon ding isa dun sa mga namarkahan na ng hayop. Ayaw man nila panawala ang marka ng hayop yan. Yung prok eh. Pag dininay mo ang aking salita, i-deny din kita. Dahil nag-iingat sila, baka nga raw sila mavirus eh. Ang nag-iingat sa kanyang sarili ay lalong mawawalang ito. Saan na sa yung iba? Patay na. Sa sobrang pag-iingat nila para hindi sila mavirus, saan sila? Below the ground tuloy. Pauto-uto eh. At sabi rito, sabi kung ano-anong uri, kung ano bang uri ng iglesia, kung magiging ano ba ang iglesyang ito, kung ano bang magiging reaksyon ng iglesia. Paano nating panahon nating tinanggap nito ni Kristo. Gustong-gusto ko nga iyon, no? Ang kailangan lang naman kasi sa atin bilang Kristiyano, yung discerning. Amen. Si Moises, hindi niya kagad hinawi ang dagat. Nagantay pa siya sa will discerning kung ano. No? At lagi nagmumuni-muni pa. Walang biglaan. Naghahantay pa ng Holy Ghost kung anong ididikta. Pag naniwala ka pag may ang Kristiyano, totoong Kristiyano, ang anak ng Diyos, may Holy Ghost yan. Hindi siya muna action ng will niya. Gusto ko na makauwi sa Negros, kaya tatanggap na ako. Kaya kahit yung asawa ko ayaw, papayag, kasi asawa ko siya, ako malalaki. Hindi, kailangan sumunod siya sa akin. Di ba? At tahantayin na lang siya ng will ni Lord, magmumuni-muni. Kailangan umuwi kasi nag-aalala. Ganon din yan, sitwasyon na yan, sinusubok na eh. Baga naman, kapag hindi sila tumawid sila biti noon, wala nang trabaho si Gino noon, ano sila rito, di ba? Tapos tatawag doon. Wala na tayo lahat doon, pati kami rin. Di ba? At pag ganung sitwasyon, ay isipin natin yung pangyayari. Baka madadala tayo sa itang emosyon. Kaya pipili natin gawin yung mga bagay na yun. Pero, iniwala ko, ang Diyos ang naglagay ng sitwasyon na yun para titingnan natin kung anong gagawin ng Diyos, kung paano ginawa kila Moises. Ang tinakita ng mga tao, yung nakikita nila, dagat yan eh. Saan tayo tatawid? Wala namang barko. Ang nakikita nila yung dagat na tatrap, pero hindi nila tinignan kung ano susunod ng gagawin ng Panginoon. Sino ba mga mimali ng Israel na bumuka ang dagat? Tayo lang naman nababasa natin sa Bible na bumuka ang dagat eh. Yun sila, before bumuka ng dagat, palagay mo ano iniisip nila. Sa panahon nila, ilagay natin ating sarili sa panahon nila nung wala pa sa Bible na bumuka ang dagat. Before bumuka, palagay mo ano iniisip nila. Siguro ang iniisip din nila, talaga si Moises, nilagay kami rito para mapahamak. Hinahabol kami na paraon, dagat dyan, bundok dun. Tapos, magkakamatay talaga tayo rito. Talaga to si Moises na to. Parang, di ba, gano'n din ang isipin natin.
Pero, kung anak ka ng Panginoon, tingnan mo yung gagawin ng Panginoon. Bagamat imposible, huwag kang padalos-dalos. Mag-wait lang tayo sa kanyang kilos. Ang sabi nga, ang magtiis hanggang sa wakas siya magliligtas. Ibig sabihin, laging nasa paghihintay ang nagtatagumpay. Ang nagtatagumpay, palaging sa naghihintay. Kahit balik-baliktarin mo yan, nandoon ang pagtatagumpay. No? Sabi kung ano ang uri ng iglesia, kung magiging gaano ang iglesia ito, kung ano ang magiging reaksyon ng iglesia sa panahon na tinanggap nito si Kristo, gustong-gusto ko nga yun. Kaya sabi rito sa Mateo 18:20, kaunti na lang, hanggang 5:30 lang ako. Kaunti na lang. Sapagkat kung saan nagkakatipon-tipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroon ako sa kanilang gitnaan. Bakit ko ito nilagay ito rito? Baka mamaya iniisip ni Bichi, sino ba nandun bisita ni Birch? Anniversary yan. Sa Manila ang dami na, tapos dito. Parang inisip niya, ministry ba talaga ni Lord yan? Bakit hindi yung nakikita bongga, may mga balon-balon, tapos wala namang bisita, gano'n doon. Baka ganyan nila kayo nakakita ng ministry na tatailan lang, tapos hindi bongga, tapos ganun anniversary na tawag doon na simple lang. Balik kayo sa panahon ni Jesus. Pag sila ay nagagawain doon, pag sa panahon na yon, na kung saan, kung ano yung naroon sa kanila, pinapasalamatan nila. No? Dahil mahalaga sa kanila ang salita ng Diyos. No? Bagkus, ayaw ko maging tradition, porket nakatikim kami ng gawain na maraming pagkain noon, ayaw ko namang, porket may anniversary ngayon, ganun din ang handa namin. Kung hindi naman talaga, pipilitin na lang yun, permissible na yun. No? Hindi naman pwede sabihin, bakit noon? Bakit? Sabi ng Biblia, pasalamatan ko ano meron ano ba, saan ba tayo nabubuhay? Sa salita? O sa pagkain? Baka pagkain lang habol mo sa anniversary. Talaga pagkain talaga habulin sa anniversary. Pag pagkain talaga habol mo, abangan mo pagkain. Pero kung pagkain talaga ng salita ng Panginoon, kahit walang pagkain literal, papapasalamat ka. Amen. Kasi mabubusog ka sa spiritual. Amen. No? Huwag mong gagawin tradition ng anniversary na bongga o maraming bisita o tapos dekorasyon, maraming pagkain. No. Matuto ka magpasalamat sa Panginoon. Ano mang sitwasyon. Meron nga pagkakataon, ewan ko sa kung naranasan niya, minsan dumating ang birthday ko. Kung kailan tapos ng birthday ko, saka ako nagkapera. Kung birthday ko, wala man akong pambili kahit ice candy. Magsa-celebrate ako, ice candy na lang, celebrate lang ako, ice candy. Walang pambili ice candy. May pagkakataon, ano gagawin sa birthday? Thank you Lord, binigyan niyo akong bagong taon, salamat. Lumipas lang. Hindi ba pwedeng gawin din sa anniversary ng ministry ito? Binamaliit mo anniversary ni Lord? Bakit pwede ko bang sabihin dito kay Lord? Tapos dahil sa walang magandang okasyon o bongga? Ganun ba ang tingin niyo sa ministry na pag dahil hindi bongga, hindi na totoong ministry? Bagkus marami pang mga bongga dyan ng mga celebration sa anniversary pero walang pure of word. Tapos tradition lang. Tapos walang totoong pag-ibig sa mga kapatiran, bakod-bakod, pagpahalaga lang sa kanilang pastor, hindi sa Diyos, number one pastor, tapos barkadahan lang. Maraming pagkain, pero kulang sa pagkain espiritual. Amen. Saan ka? God is simplicity. Amen. Sinasadya ng Panginoon mga bagay na yan para malaman kung saan ka nakatingin. Amen. Sapagkat kung saan natin nagtitipon ang 2-3 sa kanyang pangalan naroon sa gitna. Pag sinabi nitong 2 o 3, ibig sabihin konti lang yun. 2 nga 3 nga Pag sumobra lang, pinatulad ng Panginoon. Meron, hindi ko man sabihin pag marami, hindi sa Diyos huwag niyong lalaitin ang konti kasi nasa Bible ang konti. Bagkus ano sinabi sa marami? John 4:23-24, dapat dumating ang oras. Ang hinahanap kasi ng Panginoon, dito muna tayo sa dumating ang oras. Dito muna sa John 4:23-24. Bakit ko nilagay ito rito ang verse na to? Kasi ang hinahanap kasi ng Panginoon, hindi talaga sa dahil marami kayo o konti kayo, ang hinahanap ng Panginoon sa pagtipon-tipon, ang mananamba sa espiritu at katotohanan. Sabi rito, John 4:23-24, dapat dumating ang oras at ngayon ngay sasambahin ng mga tunay na mananamba at ang Ama at Espiritu sa katotohanan sapagkat naghahanap pala ang Ama. Pag sinabing hinahanap, talaga naghahanap siya. Ano hinahanap niya? Mga gayon magiging mananamba sa kanya sa Diyos, sa Espiritu. Espiritu pa lang sinasamba natin, bakit hinahanap mo yung mga nakikita sa mundo? Ay sa bongga ng mga anibersaryo. Yung Espiritu hindi nakikita.
Eh kung hindi naman wala kayo nakikita na bongga ng anibersaryo ngayon ng sa mata. Oh, hindi naman ganun kabonggang anibersaryo ngayon. Eh ano ba ang Diyos? Di ba espiritu? O saan ko ka nagsasamba? Sabi sa espiritu? Eh baka kayo pagbongga ang inyong mga celebration sa church niyo, baka nagsasamba lang kayo sa laman. Oh, yun ang pagkakaiba. Mas maganda na direktahan. Mayroon ba yun? Nagsasamba, nag-ano kami sa Jesus pero laman kami? Oo, ang daming ganun. Tinatawag lang Jesus pero baka laman. May quits ako niyan, dadaan natin niya mamaya. Sapagkat hinahanap ng Ama. Okay, dito tayo sa Mateo 7:13-14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Oh, yan. Kasi pag pumapasok ka sa makipot na pintuan, expected mo na mayroong kasimplihan. Kaya maraming ang pumapasok sa buluwag kasi ang hinahanap nila doon sa kanilang nakikita sa mata. Nandoon ang kalayawan, nandoon ang mga bagay sa mundong ito. At kung simbahan naman, nag-aangking Kristiyano, mapagkunwaring Kristiyano, nandoon yung maraming mga kasiyahan, barkadahan sa simbahan, mga bonggala dahil magaganda ang church nila, kaya sila maladalas magsimba, marami silang nakikilala, at marami silang tawag doon, mas napipil nila ang isang paglilingkod sa Panginoon pag marami silang mga nakikita, mga kapatiran, mga ganun. Maganda yun. Magandang anong bagay yun. Makamano yun, pero hindi yung basihan. Sabi ko hindi basihan. Pero option lang yun. Kaya sabi ko, pag baatin kayo isang gawain, dalhin nyo yung salita ng Panginoon, hindi para i-compromise. Kung hindi naman kayo hindi pinapayagan na umatin sa ibang mga fellowship doon, dahil ba dati inawad ko kayo ng mga dahil tapat lang sa gawain. Pero sabi ko, okay lang umatin din kayo doon kasi pagpapatunay lang yun, kung makukumpara nyo pa nga kung saan ano yung narinig nyo doon, ano narinig nito, talaga nakikita nyo na sa pure word tayo. Kasi mas matitimbang nyo ba? Ay, layo talaga ng pagkakaiba. Huwag lang tatawat sa ating Bible study. Kasi pangit naman, nagpiprint ako rito. Tapos yung ituring ano nyo lang sa ibang ano. Kasi ang purpose na, ang propeta kasi dumadalo sa ibang church. Tapos pinapalaganap niya ang salita ng Panginoon. Pag hindi siya tinanggap, siya na rin kusang umaalis. Ayun ang purpose ng salita ng Panginoon, palaganap natin. Hindi ito kagaya ng ibang end time na ginawa nilang grupo na pag pumunta doon parang tiling na compromise. Pero hindi nila iniisip, pag yung membro nila nagpapantalon sa labas, hindi compromise. Pag hindi nila iniisip, pag nagbenta sila ng gilanda, hindi compromise. Pag hindi nila iniisip, pag sila yung kinukompromiso, nagbabawas sa dagdag sa salita, hindi nila iniisip na compromise yun. Pero pag umatin sa ibang church at pag hindi lang nila kagrupo, ay nag-compromise. Ibang grupo, nakiatay, nag-compromise. Kita ba yung mga utok ng mga ibang pastor dyan? Ang totoong compromise, yung mga bagay na kung saan ay tawag doon na hindi ka sumusunod sa pure word. Na alam mo nakasulat pero hindi mo sinusunod. Binabypass mo ang ibang nakasulat. Pumasok kayo sa makitid na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at madali ang daan patungo sa pagkapahamakan. Maraming dumaraan doon sapagkat makitid ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay at iilan lamang ang nakatagpo niyon. Di ba? Konti lang talaga. Pag sinabing iilan, ano ba isipin ilan? Konti lang talaga. Pag kaya dito na gano'n, wala ito sa sinabi rito na 2 o 3. Ibig sabihin, 1 million talaga. Kaya kung tayo totoong Kristiyano, para sa akin akin lang to ha. Ayaw ko lang sa inyo kung gano'n din dandamin nyo. Pag konti lang, basta may pure word, doon ako na nasasayahan. Kasi may pinapakita ang Panginoon na mayroon doong nakatayo. Kasi pag may tinatayuan ka, mawawalan talagang kaibigan dyan. Natural yan. Ba't dumadami ang kaibigan? Bakit wala ang kaibigan dyan? Baka wala ka sa pure word, baka wala ka sa totally nga, mas marami kayong mga kaibigan dahil nagkakampi kayo, pero dininay nyo ang salita ng Panginoon. At meron naman dyan, kasi nasa Bible yan tatalalayuan kayo nila dahil sa aking pangalan. Amen. Sabi naman dito, bilisan ko lang kasi gusto ko lang matapos to yung mga natitirang verse. Binibilisan ko lang para mabasa ko yung iba. Psalms 11:5. Gusto kong tamaan yung quiz ng propeta ayun lang inantay ko, tapos na tayo. Psalms 11:5. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig pangdadahas ay kinapuputan ng kanyang kaluluwa. Malinaw dito sa taas, sinasabi ng ang verse na to, sinusubok ng Panginoon ang matutuwid. Ibig sabihin, matuwid ka na, sinusubok ka pa. Yun. Kaya ka nalaman na matuwid kasi sinubok ka. Hindi lalabas ang iyong pagiging matuwid kung hindi ka sinubok. Kaya ka nalaman na matuwid kasi sinubok ka. Paano lalabas ang iyong uri na maging matuwid kung hindi ka sinubok? Saan ba lumilitaw ang pagiging matuwid mo? Dahil sinubok ka. No?
Kaya sabi rito ng quotes, 1958, subok na ng panahon ng bantayog ng Diyos. Sabi rito, subalit may isang iglesia siyang subok na dumadaan na sa mga pagsubok, sa mga kawalan. Dumaan sa mga kawalan. Ulitin ko sa taas subalit may isang iglesyang sinubok na. Tayo yun, mga iglesia ng Diyos. Dumaan sa mga pagsubok. Dumaan tayo sa pagsubok. Mga kawalan. Dumaan tayo sa kawalan. Mga karamdaman. Mga kalungkutan. Kamatayan. At nakatayo pa rin may taglay na patotoo. Ano yung patotoo? No matter what. Mahal ko pa rin ang Panginoon. Iyan ang totoo. Iyan ang taong totoo. Oo, iyan ang mga taong hinahanap niya. Hindi ko alintana kung kayo man ay pulubi. Sabi nila, pag pulubi ka, Brejo, ano ka, kaya ka naghihirap kasi makasalanan ka. May mga ganyan mga end time na ibang nag-judge. Sabi ng propeta, ibang sinasabi ng propeta sa kanila. Sabi ng propeta, alintana ko kayo, sabi ko, hindi ko alintana kung kayo may pulubi, hindi ko alintana kung kayo may naglilimos, hindi ko alintana. Bagamat ang pinapakita ng propeta, wala namang sabi kasi ng Biblia, hindi pinatulutan ng Panginoon ang mga anak ng Diyos yung manglimos. Pero pinapakita lang ng propeta o ng Diyos dito sa quiz na to, na hindi basihan na ikaw ay mga bagay na yan na wala ka nang, kasi marami mga tao na hindi man nila sinadya manglimos. Bakit yung napunta sa langit, si Lazarus, nanglilimos lang yun bagamat sinabi sa Bible na wala, pinapakita lang naman kasi sa Bible, kasi pag titik ka, papatayin ka nito. Pinapakita lang sa Bible na to, porque sinabi niya na walang anak ng Diyos nang nanglilimos, pinapakita lang niya na kung saan, hindi ko kayo pagkukulangin kasi. Hindi ko kayo pagkukulangin. Manampalataya kayo. Ang kulang lang kasi palampalataya. No? At tatawag doon, di ba si Lazarus? Yung mayaman tuloy, napunta sa impyerno. Si Lazarus ng limos, napunta sa langit. Siyang nilalakaran ng mayaman at apoy. Ang nilalakaran ni Lazarus na ng limos lang, ginto. Iyan na nga ang taong hinahanap niya. Hindi alintana kung ano ang pulubi. Hindi alintana kung kayo man ay nanglilimos. Hindi ko alintana kung kayo man ay namumulot para may makain. Ano man kayo, nilalang ng Diyos ang pagsubok sa iyo. Ang pagsubok daw yun. Naghahanap siya ng subok ng mga materyales. Yung nang ganong kalagayan mo, tapos nakatayo ka pa rin ng matibay sa Panginoon. Yun ang subok na materialis. Ay ang hinahanap ng Panginoon. Minsan kasi nilagay ng Panginoon yan kasi kita mo, bakit nilalakaran ng ni Lazarus ginto? Kahit siya ng limos, totoo siyang ginto. Bagamat ang tingin ng mga tao ng lilimos, pero kumikinang yun sa mata ng Panginoon. Kaya yung nasa langit na siya, ginto ang nilalakaran niya. Bagamat nakabihis ng ginto yung mayaman doon sa Bible, ang tingin ng Panginoon doon, trapo, o yung tawag doon, pulubi. Ganun yung kabaliktaran yan. Kaya tayo, kung may kasimplihan tayo rito, mayaman tayo sa harap ng Panginoon. Maraming mayayaman dyan, no? Sa literal, nakikita sa mata, pero sa paarap ng Panginoon, biblical basis tayo, ay dukha. Amen. Kaya sabi rito, kaya nga mahirap makapasok ka rin ng langit Sawayin mo lang, rebukein mo lang, iiwan kayo. Ganun nga nangyari. Hindi na umabot ng 3rd anniversary. Luke 6:20-26, sabi niya rito, at itinanim niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad at sinabi, mapalad kayong mga budukha. Nasa Bible ba? Alin mapalad? Duka. Sapagkat inyong karya ng Diyos. Ang duka ang palang karya ng Diyos. Mapalad kayo, nagugutom ngayon. Pag sinabi nagugutom, yung iba doon, naglimus pa nga, tayo bilangkit ng propeta, sapagkat kayo'y bubusugin, mapalad kayo nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa, mapalad kayo kung kayo'y kakaputan ng mga tao at kayo'y ihiwalay nila. Di ba, inihiwalay na, si Sister Beachy, di na susuot ng mga ganun. Iba na siya ngayon. Hindi ka umiiwas, pero silang kusang umiiwas. Ako na ginamit na ng Panginoon. Imbis na pare-pareho na kami ginagamit ng Panginoon, mga kapwa manggagawa na, hindi pa rin ako matanggap nila. Doon hindi wala ako pa sa Panginoon, iniwasan, lalo pang iniwasan ngayon, baligtad. Dapat nga natuwa sila na ginagamit na, virgin, na paggamit, kulang, sino ba tayo para humatol? Para tao itawagin ng bakit sila naiinis? Siloso kasi Satanas. Pamamamatay tao, imbis na magtulungan, na ginagamit na ito, isuportahan, lalo pa silang nagbubukod tangi pag hindi ang tanggap ng grupo namin, separate yan sa amin. Grupo lang namin mamalasakitan namin. Ganyan mga ugali ng iba dyan Tapos nag-lord, iiyak-iyak sa live Facebook. Hipokrito.
Ako nagsasabi sa inyo. Mapalad kayo kung kayo'y kaputan ng mga tao, kung kayo'y hiwalay nila. At kayo'y alimurahin at itinakwil ang iyong pangalan, di ba? Ganyan. At tila'y masama dahil sa anak ng tao. Ano ba yung anak ng tao? Dahil sa salita ng Diyos. Mga galak kayo sa araw na iyon ay magsilukso kayo at sa kagalakan sapagkat narito ang ganti sa inyo na malaki sa langit sapagkat gayon din paraan na ginawa sa kanila ng mga magulang yung propeta sa dapat sa aba ninyo na mayayaman. Kala ko ba mayayaman pinupuri ng Panginoon sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kaaliwan lang pala yun. Para bang nilagyan, pinakain ka na masarap, bibitayin ka. Saba ninyo ng mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Saba ninyo nagsisitawa ngayon sapagkat kayo'y magsisitaghawi. At magsitangi, saba ninyo pagka lahat ng mga tao ay magsasalita ng mga galing tungkol sa inyo sapagkat gayon din ang paraan ginawa sa kanilang magulang ng mabulang propeta. Di ba sa panahon ni Jesus at sabi ng mayaman, sabi ng Pariseo, pamigay mo yung mahirap, pamigay mo yung mga kayamanan sa mahirap, yung sabi niya, tapos nagawa niya lahat, tapos sabi ng Pariseo nanuya, bakit ayaw mo yumaman? Ayaw nitong yumaman, di ba? Kahit sa movie papanood mo yan, di ba? Sabi ng Pariseo kay Jesus, ayaw niyang yumaman. Parang tingin nila pag may kayamanan ka, parang ano ka na, tawag doon, angat ka na sa buhay. Wala sa mata ng Panginoon ang mayroong kang tamang pagsamba sa espiritu katotohanan, bagamat din nakikita sa mata, ayan ang totoong angat sa harap ng Panginoon. Hindi kasi tayo nakabase sa nakikita, no? At tayo nabubuhay sa pananampalataya, kaya nakikita natin hindi tayo pinagkukulan ng Panginoon, bagamat minsan na kamuntik lang, pero bukas may kakainin ng mga. Nabubuhay lang tayo sa daloy ng panahon, na sa daloy ng kalooban ng Panginoon, o nabubuhay tayo sa living by faith. Ang totoong Kristiyano living by faith. Sila, kailangan nila magpagal, sila kailangan nila umabsent pag Sunday, hindi sila magsisimba dahil kailangan nilang kumayad para may makain. I-deny ang gawain, i-deny makinig ng salita ng Panginoon para lang may malamon. Tayo hindi, inuuna ang salita ng Panginoon at hayaan natin ang mga pangangailangan ang sumunod sa atin. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Luke 12:34. Kaya hindi nakataka-taka yung mga iba dyan na kung saan ay iniisip nila na palibasa pag sila ay maraming pera, ay sila ay blessing na rin ng harap ng Panginoon nyo, blessing na rin sa harap ng Panginoon nyo. Kaya susukat ako rito sa sinabi ng propeta, wala na kasing oras, shortcutan ko na lang. Sabi ng propeta rito, ito na yung verse, uling quits, okay, magtatapos na. Sabi niya rito sa quits na to, 1958 sa panampalataya ni Moses. Sabi niya rito sa verse 42, at maraming beses na pinag-iisip na sa atin sa kalagitnaan ng mga tao na dahil malaki ang kongregasyon at dahil sa naglalakihan kasi ang kanilang mga simbahan at matataas ang kampanaryo at sikat. Okay ba? Sikat. Marami sa mga dumadalo sa ang kay kagagara ng mga pananamit, maporma, at maraming pera. Yan. Na kayang nilang bumili ng mga bagay-bagay kung anong gusto nila. Tayo'y madalas iniisip natin na puno yun ng inspirasyon, di ba? May mga preacher na prosperous preacher, pag nagkaroon sila ng Fortuner, lalong tumataas ang kanilang inspirasyon pagpagamit sa Panginoon. Kahit sasabihin na nagpagamit sila sa Panginoon, tumaas ang inspirasyon ko lalong magpagamit sa Panginoon dahil may Fortuner ako. Hindi talaga dahil, paano pag wala kang pera sa bulsa, ganahan ka magpagamit sa Panginoon? Kung kalabaw lang yung sinasakyan? Ayun sinasabi ng propeta rito, lumataas ang kanilang inspirasyon dahil sa kanilang nakukuha natural na mga bagay. Iglesia, ito'y purpose and inspirasyon. O kung minsan pa nga itinuturing natin ang iba't ibang mga ministro na kapag lumalabas sa dako ng pagmimisyon at malaking madla ang pumaparoon na nagtitipon, kaya't iniisip natin kung minsan natanda yun ng kapuspusan sa inspirasyon. Pero hindi naman po yun totoo talaga. Inspirasyon lang yun ng pantao. Yan, no? Wait, so nakapost na yan sa Facebook, mababasa niyan, no? Inspirasyon lang ng pantao, emosyon ng tao. May natanggap ka uy, mayroon ako blessed akong Panginoon, mayroon akong Fortuner, o malaki ang church ko. Nagkakaroon ng expression, kagalakan lang dahil sa nakikita mo at nakukuha mo sa
mga bagay. Paano ko pinatulot ng Panginoon? Kagaya ni Job. Job is Job pa rin. Ang kanyang kagalakan nandoon pa rin kahit nawalan siya. Kaya yung nawala sa kanya, dinoble ng Panginoon kasi hindi siya madala ng diablo sa ano. Mayroon man sa wala, nandoon pa rin ang kagalakan niya sa Panginoon. Dapat ganun totoong Kristiyano. No? Sabi niya rito, marami nga na ang tunay na mga ekspresyon na nanggagaling sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Kita nyo, kahit na yun may isa lang o sandakot lang, kahit yun ay malaking simbahan o maliit na simbahan. Kahit daw malaki na simbahan o maliit na simbahan, hindi yun ang mahalaga, sabi ng propeta. Kahit ang mga ngaral ay kilala't magaling man magsalita. Di ba? May sumisigaw-sigaw dyan. Hindi yan ebidensya. Itong tao na halos di alam ang kanyang ABC. Hindi mo magbasa. Ako, mahirap ako sa spelling. Tatanong pa nga ako, anong spelling ng kanina tatanong na naman ako. Ano spelling ng tawag doon? Ano yun? Chord. Mga ganun ba? Di alam ang ABC, yun ang mahalaga. Nakasalalay yun sa mensahe ng kanyang dinadala. Yun yung mga kinakasihan ng inspirasyon ng salita ng Diyos. O yung inspirasyon yun ay galing lang sa intelektual, ang kinukuha ng inspirasyon pang tao. Pag galing sa intelektual. May mga tao na nakaka-inspirasyon dahil sa pagsasalita ng mahusay. May mga ganon. Dahil marunong magsalita ng mahusay, pinag-aralan nila. Kaya mahilig sumisigaw-sigaw dyan. At mga nadadala rin sa emosyon. Kasi pwede kasi mag-revival ang membro dahil pinag-aralan mo kung paano humigop ng pampaiyak. May mga preacher na galing mag-preach, tapos iba kasi yung napaiyak ka dahil talagang na-bless ka sa salita ng Panginoon mula sa puso. Kaysa nadadala ka lang dahil umiyak yung katabi ko, kaya umiyak ka. At saka yung pastor nagpapaiyak dahil sa kanyang pangungusap. Pero mayroon talagang mga preacher talagang mula sa puso, matadama mo yun na talagang pangungusap talaga ng Diyos, no? Na hindi niya pinag-aralan, no? Mayroon tao na nakaka-inspirasyon dahil sa tagapagsalita ay mahusay. Hindi yun nagpapatama nung minsan nakakapag-inspirasyon sila dahil ang tao ay pinagsasanay lang lubos na magawa nitong dalhin ang kanyang punto sa madla. Hindi ibig sabihin yan agad ay galing na yun sa Diyos. Kita nyo? Hindi ibig sabihin yun galing daw yun sa Diyos. Last tweets, gusto ko lang bilisan, dito ako magtatapos. Ito kasi inahantay ko kanina pa. 1965, Magmakahiya ang title. Page 15. Laganap na kasi ito lahat ng dako. Nabubuhay na tayo sa huling araw na ito kung saan ang ebanghelyo ay di na ituturing na una sa lahat. Kung paano bang dapat itong una sa lahat? Inagaw na rito ang karapatan dapat na itinaglay nito. Para bang nadamay na ito sa politika ng mga bagay-bagay para maging pagkakaisa-isa na doon talagang ito patungo, no? Yung tawag doon, dinamay na ng pagkakaisa-isa, no? Mateo tawag doon at dito lang tayo, shortcut ako rito sa quotes ng propeta. Ito talaga inantay ko. 1963, mga kaluluwang nasa bilangguan ngayon, wala lang kasing oras, minamadali ko lang, pero ayaw ko lang masayang. Mahal ko ang Panginoong Diyos at ang tanging paraan na alam kong mahal ko siya dahil mahal ko kayo. Kaya yun, iyan lamang ang paraan na alam ko. Ganun paman, ayaw kong magkaroon ng anumang mga bagay na ihayag sa akin pagkatapos hindi ko sasabihin sa inyo. Kaya sinasabi ko lang to dahil pinahayag ng Panginoon, kailangan ko sabihin to, no? At sabihin sa inyo, di ba sinasabi ng inaamin din ng propeta rito, nakakasakit siya minsan pero hindi niya pwedeng i-deny yun, no? Kung ito'y dapat sabihin sa inyo pagkatapos ako'y natatakot kung saan makapagsalita ako ng isang bagay na medyo matigas, maaari itong makasakit sa inyo, makasakit ng kung sino. At alam nyo, isang sadyang kinakailangan mong halos basta na lang patungo sa entablado at pagkatapos maramdaman na pinangunahan na sabihin kung ano ang iyong sasabihin. Di ba? Merong gano'n. Huwag kong magsalita ng gano'n. Di ba? Nasubukan ko yun sa Manila. Diktahan ka. Huwag mong ganito lang sabihin mo. Didiktahan ka. Naranasan din ng propeta yun. Yun lang ang pagkatapos minsan maaaring makapagsalita ka ng isang bagay at may isang kukuha ng isang kahulugan nito. Sila'y lilihis, palayo sa panig ng pagkatapos ay may pagsasabi, ay ganito. Kita nyo? Inutusan siya na ito lang sasabihin niya kasi nakakasakit para sa kanila.
Kaya yun lang yung ano ko, nagalaw ko na siguro yung quiz na yun. Meron pa sasabaw pa siguro yun. Pero siguro dito na lang kasi yung oras hindi na mapitulot hanggang 5:30 lang sabi ko kasi kailangan ko mahatid kagad si Bichi. Ayoko naman tawag doon na tawag doon ay walang bahala ang kanyang amo sa pagpayag dito bilang pasasalamat. Nakarating ang aming kapatid dito. At siguro sa Sunday na lang, abangan nyo lang kadugtong. Pwede na maidugtong to sa Sunday. Sa mga bagay na mahalaga pang hindi ko pa nababasa. At ang mga halaga ay nakapagdaos tayo at sa gawain ito at makapagpasalamat tayo na kasama ka namin sa presensya personal sa pagkatawag ito. Bilang na rin tawag doon ay sa iyong asawa si Virgino bilang representasyon na rin yung dalawa. Pag nandito ka, parang dito na rin siya bilang pagpapasalamat sa bilang bahagi ng ministry ito dahil dito kayo nabautismuhan at talagang gawa talaga ng Panginoon kasi anniversary narito ka, pwede naman wala, di ba? At tayo manalangin at inihan niya kami tumayo at ipanalangin natin ang ministry ito bilang pagpasalamat sa Panginoon. Siguro dito na lang ako at ating taas ng ating kamay. Lord, binsang Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa bagong taon na binigay niyo, Panginoon, sa ministry ito, Panginoon Ama. Lord, patuloy gamitin niyo sa inyong kalooban, Panginoon Ama, ayon sa inyong naisabihin na malaya, Panginoon Ama, na walang Panginoon, mga bagay na pagkukompromiso, Panginoon. Gamitin niyo lang ito, Panginoon, ayon sa inyong naisabihin, Panginoon Ama, na malaya, Panginoon Ama. Lord God, binigay niyo ito, Panginoon, may kalayaan, Panginoon Ama, kaya Panginoon, papasakop ito, may kalayaan, Panginoon, ayon sa inyong kalooban, Panginoon Ama, na pinapagawa sa ministro dahil kayo ang tumawag, Panginoon, hindi ang tao, Panginoon Ama, kaya Panginoon at pasulod ang inyong kalooban, Panginoon Ama, anumang sabihin ng iba, Panginoon Ama, at sino mang masagasaan, Panginoon Ama, at ginagawa kayo ito, Panginoon, dahil sa inyong layon, Panginoon Ama, hindi ako na nabubuhay, Panginoon, sa sino man, Panginoon, diktador o sa anumang mga bagay na barkadahan dahil may mga tao, Panginoon, mga bagay na masagi, Panginoon, sa mga bagay na mga nasasagasaan sa inyong mga salita. Minsan, Panginoon naman, pero alam ko, Panginoon, na sinadya niyo, Panginoon, tulad, Panginoon, ibukod ang gawain ito, Panginoon, sa wala sa grupo, Panginoon, po may kalayaan kayo, Panginoon, may isabi yan, nais niyo sabihin, Panginoon. Pero mahal niyo sila, Panginoon, wala kayo sa grupo, kundi sa mananambal sa Espiritu at katotohanan, Panginoon, ang nais niyo lang, Panginoon, ibalik kami sa sentro ng inyong salita, Panginoon, at sa watain, Panginoon, na nagbabakod-bakod at nagkakanya-kanya upang isigaw niyo sa ministry ito, Panginoon, mapanauli, bumalik sa original na salita na bumalik sa linya, Panginoon, na kung saan ay mag-ibigan ng bawat isa at tanggalin ang bakod-bakod at huwag magkampi-kampi, Panginoon Ama, at huwag magbarkadahan, Panginoon Ama, at bumalik sa sakdal ng inyong kalooban at pag-ibig, Panginoon Ama. Lord God, at sinong gagawa nito, Panginoon, kundi kayo ang mangungusap, Panginoon Ama, dahil kayo may tagdang salita, Panginoon. Gamitin lang bibig nito, Panginoon Ama, kayo ang Espiritu na hindi nakikita at kayo ang nangungusap sa bawat Espiritu sa bawat iglesia. At Panginoon, pinapauwi ng ministry ito, Panginoon Ama, basbasan mo, Panginoon, panalangin mo, Panginoon, ministry ito, gamitin lang sa inyong kalooban, Panginoon Ama, hanggang sa inyong pagbabalik, Panginoon Ama, ang inyong kalooban, Panginoon Ama. Lord God, at sa mga bagay nito, Panginoon Ama, at binabati namin kayong mga kapatiran, Panginoon, na kasama ng Panginoong Kristo sa gawing ito, at sa ikatlong anibersaryo, at God bless us all sa lahat ng mga kapatiran sa sumusabay sa oras nito at mga kapatiran namin na sa ministering ito. Purihan ng Panginoon, binabalik ang kapasasalamat sa inyo lamang, Panginoon Ama, mawing kapurihan, Panginoon Ama, kaluwalhatian sa inyong pagdakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. Purihan ng Panginoon at God bless you all. At hanggang dito lang kami dahil kailangan namin ihatid si Sister BG sa kanyang amo. At ang mahalaga ay tayo ay nakapagpasalamat sa Panginoon, pagkapanalangin at bilang pagpasalamat sa Panginoon. Mawi sa kanyang kapurihan at susunod sa mensahe ay sa mga bagay nito sa susunod na linggo na lang. At purihin ng Panginoon. God bless you all.